yung timing niya, no? I suppose dapat gawin na yan soon, no? Or dapat noon pa niya ginawa yan. Pero, di ba, pinag-usapan natin kanina, nabanggit nyo na rin yung lame duck status niya, napapabilis eh, di ba? Diba, toward the end of an administration, usually pa nagkakaroon pa ng mga changes, di ba? Dahil may mga umaalis, dahil nagbabalak ng sumama sa susunod na eleksyon. Yung mga ina-appoint parang hindi na sineseryoso ng publiko eh. Parang sinasabi, ano lang yan, pantapos ng termino. Hindi kaya dahil sa pagpapabilis ng lame duck years ng Pangulo, parang malapit na tayo umabot sa ganong idea. Malapit na. Kaya nga sinasabi ko, di ba, lagi natin sinasabi, 2026, kahit nga hindi yung buong taon eh. Baka yung next few months on 2026 will be the decisive year. No? Not only for 2028, kung hindi for this government. Dahil halimbawa, may mga nakausap ako kahapon tsaka kanina, ang issue nila, kahit magkaroon ng revamp, meron bang matino na sasama? Knowing to join. Diba? Knowing yung ganitong uri ng mga problema, knowing yung weaknesses ng political center, diba? Knowing yung mga kalaban, nagagantihan sila kung sakali. So, hindi ganun kadali. Baka nga mas madali pang mag-revamp kesa palitan yung mga matatanggal. Pero, tingin ko, itong January, February, ay posible pa. Lalo na kung multifaceted yung approach mo. Pakulong ng mga big fish, ituloy yung mga reforms na gusto mong gawin ng seryoso, yung priority bills na sinasabi mo, katulad ng Anti-Dynasty Bill, ICIAC, no? At ikatlo, yung cabinet revamp, no? At ituloy mo na. Baka hindi pa too late. Baka maigpawan mo yung pagdausdus mo as a lame duck president. Pero it has to be done the soonest. Hindi makakapagintay. Okay, rin ako, Senator, no? Although malayo pa naman to, no? Yung susunod na SONA niya, ano kayang lalamanin nun? Would it be a resurgence of the administration? Would it be a rebirth? A second wind? Whatever term you would like to use? Or baka naman makita natin dun yung isang greatly diminished presidency because of things that he was not able to do between now and then. Kung anong gagawin niya in the next 2 months, no, will determine yung kanyang SONA. Kung wala siyang gagawin ngayon, itong first 2 months ng taon, yung SONA niya will be supot. Kahit anong... Ang naisip ko, his SONA will be so-so. Ganda pala pa nung naisip ko, ito supot lang. Pang tabloid Okay. So kahit anong gawin mong performative politics sa SONA mo, no, ay wala na yon. Kung hindi mo magagawa itong pinag-uusapan natin ngayon. Di ba? Big fish dito sa iyong anti-corruption campaign. Priority bills na tunay, na seryoso. Changing of the guards ng iyong cabinet. A real cabinet revamp. No? Et cetera, et cetera. So kung yung katay sa iyong mga political enemies, kung hindi mo magagawa yan, wala. Kahit ano pang gawin mo sa next SONA. Wala nang maniniwala. No? Actually, yung EDSA celebration end of February will also be crucial. Dahil mismo yung mga civil society, church groups, di ba, na critical sa corruption na ito, no? Galit dito sa corruption scandal na ito, pero tutol sa anything extra-constitutional, baka pati yan manghina baka pati yan mag-waiver. No? Doon kakabahan. Oo nga, no? Tsaka tagal na, isipin mo san, last SONA, binanggit yan. Baka abutin tayo 1 taon walang malaking isda talagang nasa piitan Lalo na, hindi ko maintindihan ito no? Pero mo, hinaharas yung ating mga frontliners sa West Philippine Sea. Tapos today, bigla mong bibigyan ng visa-free entry
14 days. itong mga Chinese Mm. na nanghaharas Bakit sa nga ba? Medyo nagulat din ako doon eh. Bakit ba? Well, tingin ko ay Pang tourism merong mga boost? element sa gobyerno na gusto ng appeasement. Lalo na tayo ang chair ng ASEAN this year. Baka ang kanila ay diplomatic tayo. Pero lampas na ron eh. Hindi na pwede magkaroon ng appeasement dahil tayo ini-invade eh. Mm. Tayo ini-invade eh. Ito lang eh, yung banat kay Tariela. Oo, grabe. Ang Chinese Embassy, no? Oo. Ibig sabihin, ganun ang trato hindi lang kay Tariela. Ganun ang trato sa atin. Tapos appeasement. Ba't tayo magkukuha ng appeasement? Eh, hindi naman tayo yung nanggugulo. Hindi ko maintindihan yun, no? Mm-mm. Hindi ko maintindihan yung de-escalation. Hindi naman tayo nag-escalate, di ba? Nako. Parang from different vantage point, hindi ko maunawaan yun. Pero siyempre, hindi naman ako ganun katalino, kaya talagang posible naman talagang hindi ko maunawaan. No? Hindi katulad ng iba diyang mga expert sa geopolitics. Sila naunawaan nila yun sa fingertips nila. Pero bilang tambay ng dapitan, parang hindi masarap yung panlasa. No? The escalation, hindi mo tayo nag-escalate. No? Appeasement? Ha? Ang ibig sabihin ng appeasement at this point ay surrender. Capitulation. Sen, saang kuweba ka ba sa dapitan nakatira? Doon sa kumukulo yung mani. Yung mantika, punong-puno ng alikabok. Siguro, I don't know, baka makatulong po sa inyo to, Senator. Ako kasi, pag gusto kong tingnan yung issue ng West Philippines, ang ginagamit ko talagang guidebook ay itong mga pahayag ni yung paborito kong senador, Senator Robin Hood Padilla. Oo nga. You won't go wrong there. Tama. Kung gusto niyo maunawaan yung perspective ng China, ayun. Yung dapat de-escalation, kung tayo nakikipag-away, ayan. Wala naman tayo mapapala sa pakikipag-away sa China. Yun ang sabi niya, di ba? A few weeks back. Tapos ngayon, may sinabi na naman siyang bago. Yesterday, 2 days ago, no? Ano ba yung bago? Ano ba itong issue nyo kay Bato? Nagtatrabaho naman yung kanyang opisina. No? Problema niya talaga, no? Tama yan. Hinihirit yung kay Bato na dapat pumunta na rito dahil wala namang nakikitang warrant. Dapat gawin na yung kanyang trabaho. Hindi katulad nung nakaraang budget process, nabitin yung budget ng security sector. Medyo uminit ang ulo ni Senator Win Gatchalian at saka ni Ping Lacson. No? Ano ba? Ba't kriticize nyo? Gumagana naman. Nagtatrabaho naman kahit wala siya rito. Correct. Anong problema nyo ngayon? Yun nga. Sinabi rin ni Robin Hood Padilla. No? Ayun ang problema nyo. Napakagaling talaga. Ang gigigil na ako sa inyo, talagang dinidiin nyo si Bato. Ano bang problema nyo kay Bato? Correct. Naniniwala ako nung kay Senator Robin. Di ba? Umayos kayo. Puro kasi kayo bobo. Tama. Tapos ang binabato nyo, yung puno ng mangga na namumunga. Katulad ni Senator Bato. Basta isa ako rin sa sinabi ni Senator, ni Honorable Senator Robin Hood Padilla doon. Pag-initan si Bato. Pag ganun. Absent lang? Ang dami nyo lang hatol? No? Hindi na nagpapakita. Sinasabi nyo, nagtatago na. Sinasabi nyo, duwag. Parang hindi kayo nag-absent. Diba? Diba? Yabang nyo Mahalaga gumagana yung opisina niya. Lalo na, puro kamag-anak niya yung kanyang staff. Totoo ba yun? Yung lumabas na Chief of Staff, yung appointment secretary, etc. Puro kamag-anak. Totoo ba yun? Nakita ko yun nakalagay sa kanyang nakalagay sa kanyang brochure no? Anong problema ron? Anong problema niya ron? Wala. Wala pa naman kayong anti-dynasty law. Anong masama ron? No? Bawal ba yun? Nepotismo ba yun? Kung yun ang pinakamagaling tsaka yun ang pinagkakatiwalaan. Anong problema nyo? Ang problema dito sa mga mediocre minds Yung mga mediocre, incompetent ang skills Yung mga magagaling,
Porket pare-parehas ng mga apelyido, lalaitin nyo. Sinasarhan nyo yung pintuan para sa excellence. Correct. O, paano ko magagaling? Hanap ka pa ba sa iba? Oh. Kaya ganyan yung bansa natin eh. Correct. 80% lang ng ating politiko ang galing sa mga dynasty. Dapat gawing 98%. Problema sa inyo, puro kayo crab mentality. Mainggitero. Magsenador muna kayo. Pag dapat next election, 98% na mga dynasties para masolusyonan lahat ng ating problema. Mawala na yung mga kartel. No? Ano yung mga kartel? Dahil lahat yan, monopoly na. Hindi na magtutunggalian yan. Diba? Yung regulatory capture, wala na yan. Dahil capture na lang. Wag na yung regulatory. O tama, lahat na. Elite, regulatory, lahat na. Lahatin nyo na. Tapos, yung mga nasa baba, yung 80% ng ating mamamayan, makontento na kayo na may bumababa sa inyong mumu. Diba? May bumababa sa inyong mga crumbs. Diba? Kaya, yung ngak-ngak kayo ng ngak-ngak, reklamo kayo ng reklamo. yan ang gusto ko talaga. I-centralize na talaga. I-formalize na yung centralization ng kapangyarihan at kayamanan. Hindi yung tumpik-tumpik pa, may papanggap pa, may mga politically correct pa, political correctness pa na kunyari hindi naman totoo. So, wala, isagad na. Kung total, ito talaga gusto kong kausap si Senator Edo, no? Talagang pareho kami ng wavelength, no? Pareho kami ng iniisip talaga para sa ikawawalang hiya ng bansang ito. Isagad na natin, 'di ba? Amyendahan yung konstitusyon, tanggalin na yung state policy against political dynasties, 'di ba? Para wala tayong pinag-uusapan ng enabling law. Sagad na 'yan. Nakalagay sa konstitusyon tapos hindi naman na-implement, wala namang implementing law. Di tanggalin na talaga. 'Di ba? Para wala nang pretension. Tapos tanggalin na rin yung term extension. Correct. Term limits, tanggalin na. Term limits pala. Dahil kung magagaling naman talaga yung mga dynasty, ba't mo pipigilan? Correct. Ito pa, Senator. Ito, gustong-gusto ko to. No? Sila forever. Kaya hindi ko gusto yung panukalang batas ng grupo nyo, no? Akbayan, tsaka ni Senator Riza. Pangit eh. Yung gusto nyo reformahin yung party list. Ito, suggestion ko, no? Ilagay na sa mga marginalized sector yung mga contractor. Kasi kawawa sila eh. Sipin nyo, tinutugis, nagnakaw lang na ilang bilyon yung karamihan eh. Kayo talaga, oh. Oo nga. Dapat yung mga party list, wala talaga, ipagbawal na dyan yung marginalized. No? Dahil yung mga contractor kasi talagang underrepresented eh. Underrepresented sila dahil kakaunti lang sila eh. Kaya ikaw na, i-formalize na lahat ng party list, no, ay contractors. Correct. Wala nang pagpapanggap na marginalized, di ba? Si Mikey Arroyo ay representative ng security guard. Wala nang ganun. Dati yan, di ba? Dati, di ba? Dati, wala nang ganun. No? Kaya, reforma pa kayo. Okay na yun.